Our culinary tour of Bulacan continues at the Empanada de Callisquis store. As we all know, Bulacan is famous for its delicacies, its chicharron, as well as puto, futsinta, sapin-sapin, cassava cake, inipit, ensaymada malolos, pastillas de leche in its pabalat wrapper. One of its best-kept secrets is the Empanada de Callisquis store, owned by Mercy Antonio and Tess Luriaga. Their family has been cooking this scrumptious empanada since 1820, which is so named because of its flaky shell resembling scales. Our final stop in our Bulacan tour is the ancestral Bautista home here in Malolos. Built in the 1850s by the Tanjosoy Santos family, no less than national hero Jose Rizal came here for a meeting with the 10 gentlemen of Malolos to try and convince them to be members of La Liga Filipina. It housed the Ministry of Foreign Affairs during the First Philippine Republic, but as you can see, or you will see, it is also a marvelous piece of Art Nouveau design. Here to welcome us is my dear friend, Des Bautista. Hi, Cora. Hi, Des. Des Bautista is a director, an art director, writer, cultural historian, and a foodie like myself. And that is what he will regale us with this afternoon. He will show us what the Bautista table served during fabulous days of Malolos. I understand, Des, that you are going to share with us some of your family's most traditional recipes. What are these? Well, these are recipes that we used to do. My lola said, even up from the Spanish period. So pag meron mga important guests, they would serve this. At ano-ano itong mga ito? Well, we have appetizers, no? Yung hamonadong supo. Yun ay ano? Kilawing bangus, no? Sinandwich ng kesong puti. Gumagawa ba ng kesong puti dito sa Bulacan? Oh yes, oo, kasi maraming ano dito, kalabaw eh. So iba yung kesong puti sa Santa Maria, Bilog. Dito malalaking gano'n, no? So Hagunoy, Malolos, and Paumbong, that's that. I see, No? I see. Oo, so ito mo gano'n yung mahaba, no? Now, ito naman yung Lapu-Lapu de la Reina. Oh. So it's steamed first with herbs, then you put mayonnaise, and then vegetables. Nung araw, pag malaki ang Lapu-Lapu, mas fanciful pa yung pattern. I see. Tapos ito, leche flan de mangga. Nasa ng mangga? Sa loob. So yung mangga, chinachop na gano'n. And then may gatas ng kalabaw at saka the usual dayap. At ito yung kanina na Ito naman yung dayap na may with palaman. pastillas. Ito yung empanada de Callisquis. Ah. Kasi yung back of the empanada is so elaborate. Ayan, no? Parang kinaliskis. Kasi ang pagka-mold nun, ay Diyos ko, sa dahon ng saging at saka isa-isa. Matrabaho talaga. Napakatrabaho. Yan yata ang hallmark ng sa pagkaing masarap ay matrabaho. And this? Lumpiang sariwa. Ubod yan, ano? Kasi kailangan may vegetable. Ano ito? Ito yung sopas. Ah. Ang sopas na ito, antigo. Lahing Bulacan talaga. No? Okay. Suwam na mais. Ah. No? Tingnan. Okay. So, nandun dyan yung mais. Kita mo yung bulaklak ng kalabasa. At saka? Saka, ito ay talong. Talong? Oo.
talong at saka dahon ng kalabasa din. Hindi Talagang Kastila. hindi Kastila ito. Hindi Kastila talaga. Tigo talaga ito. O sige, takpan muna natin. Para malaking mainit. Okay? Sige. At ito naman ba ang biringhe? Ito ang biringhing Bulacan. No? Kasi ang birenghe sa aking pananaliksik ay matagal na preparasyon na bago pa dumating ang Kastila dito sa Pilipinas. Ay, hindi ang kopya sa Valenciana? Hindi. Talagang Pilipino yan. Okay. Ngayon, ang original birenghe walang laman. No? Yung niluto lang sa dilaw o luyang dilaw. Yung malagkit? Yung malagkit na may gata. Malagkit na may gata. So sa mga kasal yan, tsaka important occasion. Okay. Sa Laguna, ginagawa pa yung gano'n. Walang laman. Wala kahit anong mga... Wala. Sa Bulacan at Pampanga, nung dumating ang Kastila, ginaya nila yung mga Kastila. No? Nilalagyan ng mga seafood, chicken, at saka yung mga laman loob ng chicken, at saka yun, merong pasas. Okay. May pasas siya. Oo, ayun ang manok naman, diba? Nilagyan din ng ayun, ano ito, carrot. Okay, para madagdagan ng flavor. Malaki ang nakalaan na espasyo dito. Palagay ko ito ang pièce de résistance. Ano ba ito? Dito yung favo. Okay. Ang favo kasi dala ng Kastila. Remember, Mexico yan. Saka yung the South America sa bandang baba. No? So, yung favo, panahon pa ng Kastila, hindi yan dala ng Amerikano. Akala naman namin ay American legacy Hindi. for Thanksgiving. Kanya, iba yung favo dito, tsaka naka-stuff na gano'n. Iba naman yung stuffing. Upo ka dito, Ida. This is Ida. Hello, Ida. Tsaka yung isang kusinera namin, si Toto. Ay, dito Toto. ka, Ida. Ito yung kanyang sabaw, no? Yan. Okay. Bakit nandito ang balahibo? Kasi ang balahibo ay nilalagay sa likod. Ibabalik siya. Oo. That's how my lola used to serve. I see. Ang ginagamit dyan ay suhang maliit. Yung tusukan. Oo. Ayan. Naku, ang ganda. Okay. So the decoration is as important as the food itself? Yes. And it is also a mark? Yes, of araw, yes. A mark of distinction both of the host and the visitor. Yes. Inilabas mo na yung stuffings para madaling Para kunin. madaling makuha. Pagka hindi kasi kakarve ito isa-isa, nasisira ka agad yung I see. And ano yung ingredients ng stuffing? Ito giniling na baboy. Okay. Ayan, tsaka may mga kung ano laman. May chorizo, merong carrots siya, may mushroom, at kung ano-ano. I see. So, ito yung sauce niya? Yung dripping nung binake siya. Okay. Oo. Tapos? So, nilalagyan nila ng tila butter. Butter, at saka konting-konting cream. Cream and butter and the drippings. Oh, very French. Oo nga, English, French, but mostly Bulakenyo. But this was served pagka una Christmas, Sa bahay namin ganyan. Tapos pag fiesta. Actually, in some provinces, nagva-vary yung centerpiece or pièce de résistance, Kasi in other provinces, yung cochinillo nakikita. Sa Batangas, as Hilda Fernando told us, it was a spit-roasted kid, So, kambing. At dito naman, turkey. So, ito ang... Yung sugpo. Hamon sugpo. At naka-garnish siya. And this is also your traditional garnish. Yes. With an orange in the middle. Yan naman pag panahon ng medyo Pasko-Pasko. Medyo Pasko-Pasko. November to January. Okay. So, hindi mo na ako magpapasalamat. Halinang kumain tayo. Kumain kaya tayo. Maraming salamat, Des Bautista, Bong Enriquez.
Riza Hernandez and Sam Enriquez for a wonderful discovery of Bulacan treasures, culinary treasures, that is. This has been My City, My SM, My Cuisine in Bulacan. Thank you for joining us.